Sigurado akong narinig nyo na ang tungkol sa kasong ito. Kahit ng mainstream media, yung parehong mainstream media na ginawang isang kilusang pangkultura, ang Black Lives Matter, matapos ang pagkamatay ng isang tao. Isang itim na lalaki. Pero dahil akma ito sa kanilang naratibo, sinuportahan nito ang kanilang pampulitikang naratibo. Isa itong kilusang pampulitika, isang puntong pampulitika na sinuportahan nila. Ginawa nila itong isang kilusang pangkultura. Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay lumuhod. Lumuhod din ako. Naalala ko, hindi ko pa alam ang mga pros at cons nito. Nasa proseso pa ako ng paglipat mula lefty-liberal papuntang mas makatuwirang pananaw. Na-realize ko, oo, Black Lives Matter. Pero mahalaga rin ang lahat ng buhay. Sige, kung gusto mong sabihin ko na Black Lives Matter, dahil sa hindi patas na pagtrato sa mga itim, aaminin ko. Kahit na hindi ako sumali sa mga laban tungkol sa lahi o kultura, lagi akong nakatuon sa Islam. Pero muli, nagtatrabaho kami, umuunlad kami. Kaya tingnan mo ito. Walang balita mula sa Associated Press, PBS, New York Times, NPR, Wall Street Journal, CNN, Washington Post, Reuters, MSNBC, wala. Walang balita mga pare. Bakit? Parang naulit na naman ang nangyari kay Irina Zarutska. Pero ngayon, hindi na itim na mamamatay tao, kundi isang Sikh na lalaki. Nangyari ito noong Nobyembre o Disyembre na nakaraang taon. Walang nakarinig nito dahil magaling silang magtago at ayaw nilang malaman ng mga patriot. Pero nangyari pa rin dahil sa laki ng saklaw nito. Imposible na itong maitago. Gaya ng dati, nakita na natin yan sa mga Muslim na laging nagkakaisa. Magpo-post ako ng hiwalay na video tungkol sa isa sa magkapatid na taga Manchester. Yung mas malaking kapatid ay napatunayang walang sala. May gagawin din akong detalyadong video tungkol dito. Bakit? Kasi may ilang Muslim sa hurado. Tindi talaga ng tribalismo. Puti lang ang bawal maging tribal. Nag-aalala ako kung maging tribal din sila. Kasi baka ito rin ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang tungkulin ko ngayon. Inaamin ko yan. Kakampi ako ng mga puti. Sige, kakampi ako ng mga puti. Tingnan mo to. Itong babae, ang nanay niya, sinubukan niyang pagtakpan siya. Sinaksak ng lalaking ito si Henry Nowak habang tumatakbo palayo sa kanya. Hinabol niya at sinaksak ito sa binti ng paulit-ulit. Pagdating ng pulis, sinabi niya, "Ako ang inatake dahil sa lahi ko. Hindi siya ang sinaksak." Naniwala ang mga pulis sa kanya. Siguro dahil sa woke training nila, kaya pinusasa nila si Henry Nowak. Sa huling sandali ni Henry Nowak, sinabi niyang, "Hindi ako makahinga." Hindi siya pinansin. Kawawa si Henry Nowak, ang batang binata. Nakita natin ang nangyari, pero hindi niya alam. Sigurado akong iniisip niya pero nasaksak ako. Pwede ba akong humingi ng tulong medikal? Hindi ka namin pinaniniwalaan. Nasaksak ka, ganyan nakababa ang pamantayan. Namatay siya, matinding kawalang katarungan. Kaya mula noon, malinaw naman, gaya ng sinabi ko, nangyari yon noong Disyembre. Wala ni isa sa amin ang nakarinig tungkol dito, kaya napatunayang nagkasala siya. Kaya itong tao na ito, itong mamamatay tao, ay napatunayang nagkasala. Sobrang dami ng ebidensya, kaya hindi na siya makakatakas. Kaya interesante kung anong sentensya ang ibibigay sa kanya. Huwag kang magulat kung magaan lang ang parusa sa kanya, tulad ng 2 o 3 taon dahil malaki ang posibilidad. Pag-uusapan natin yan pag nangyari na. Kaya hinihintay ko ang sagot ng Sikh community. Nag-tweet ako at hinikayat silang wag tularan ng mga Muslim na hindi naman kinonde ng mga iyon. Nagbigay sila ng 1 o 2 pahayag tungkol sa grooming gangs, pero parang walang pakialam. Iniisip ko rin ito mga kaibigan. Pag-isipan ninyo ito. Iniisip ko, paano kung ang mga Muslim, tulad ng Muslim Council of Britain o Imams Board of Imams of Victoria, o kung anong mga katulad nito sa Australia, paano kung magsimula silang maglabas ng mga pahayag o mag-tweet pagkatapos ng bawat insidente? Mawawala ang kahulugan nito kasi halos linggo-linggo na itong nangyayari. Oo, sa mga Sikh, ito ang unang beses natin nakita ang ganitong pangyayari, kaya may maganda silang pagkakataon ngayon. Kaya naglabas sila ng pahayag ng nakaraang linggo at sinabi nila, hintayin natin ang hatol ng hurado. Sige, igalang natin ang batas. Igalang natin ang resulta. Bla bla bla. Hindi kami magtatagal. At kinondena nila ito. Sa totoo lang, kinondena nila ito. Pero ngayon, matapos mapatunayang nagkasala, ito ang kanilang pahayag. Babasahin ko ito sa inyo. Mahaba ang pahayag na ito, pero napakahalaga dahil pasensya na. Pero nakakadismaya ang naging tugon nila, sa totoo lang. Kaya sinabi nila na napatunayan ng korte na nagkasala si Vikram Digwa sa pagpatay kay Henry Nowak. Oo, isinulat nila. Pero ang tama ay Nowak na may W.
Napatunayang nagkasala ang ina niya sa pagtulong sa isang nagkasala. Trahedyang naputol ang buhay ni Henry dahil sa isang bugso ng kabaliwan ng isang tao na walang may pagdadahilan. Maganda ang pahayag nila hanggang dito. Narinig ng hurado ang ebidensya ng pagtatalo at paratang ng pang-aabusong lahi. Ngunit tinanggihan nila ang pahayag ni Victor Vikram Dingwa Digwa na pagtatanggol sa sarili. Sinabi ng tagapagsakdal sa hurado na para sa panig ng prosekusyon, ang insidente ay hindi tungkol sa sikismo o rasismo, kundi tungkol sa labag sa batas na pagpatay kay Henry. Gayunpaman, ang komunidad ng Sikh ay hindi katanggap-tanggap na dumanas ng matinding abuso at puot sa paglilitis dahil marami ang hindi nakakaunawa sa batas, sa kahalagahan ng kirpan o sa kaakibat nitong pananagutan. Ayan na. Kita mo, isang linya lang iyan at hindi maganda. Tinatangka mong magmukhang biktima sa sitwasyong may ginawa naman ang tao mo. Na yon, marami, pati ako, ang nagsabi na lumabas si Robinson para ipagtanggol sila. Pero nagkaroon ng isang tiyak na kahilingan ng mga tao. Hindi dapat, walang sinuman ang dapat payagan. Kung bawal magdala ng sandata, hindi rin ako pinapayagang magdala ng kutsilyo, baril, o baseball bat na maituturing na ebidensya ng pagdadala ng nakamamatay na sandata. Bakit ka dapat payagang magdala ng punyal? Nagdadala ako ng punyal dahil lang nandyan ito. Kaya nagsimula na magsalita ang mga tao na dapat nang tapusin ang ganitong pamumulis na may dubleng pamantayan. Dapat nang tapusin ang ganitong hustisyang may dubleng pamantayan. Dito nakasaad sa batas ng Britanya ang pamumulis at hustisyang may dobleng pamantayan. Dobleng pamantayan. Iyan ang ibig naming sabihin sa dobleng pamantayan. May isang set ng batas para sa isang grupo, iba naman para sa iba, kaya nagsimulang tumutol ang mga tao. Alam mo ba kung paano tumugon ng komunidad ng Sikh dito? Tinutugunan nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi, kayo, sa tingin ko, nagkwenta sila. Ipakikita ko sa'yo. Tingnan ko kung nasa akin pa ang tweet na yon. Pero gayunpaman, sinasabi nila na mas interesado talaga silang tugunan ang isyong ito o ang exemption na ibinibigay sa kanila para magdala ng kirpan. May insidente rin dito sa Australia kamakailan. Hindi ito minsan lang nangyari. Mag-aaway talaga ang mga lalaki, lalo na kung may kutsilyo ang isa. Siguradong gagamitin niya yon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi namin papayagan ang mga ordinaryong tao na mag-armas dahil pwedeng mawala ng kontrol. Tingnan mo, nangyari ito noong Mayo 2021. Nagagalit ang Sikh community dahil sa pagbabawal ng relihiyosong kutsilyo sa mga paaralan ng New South Wales matapos ang insidente ng pananaksak. Bawal na sa mga estudyante ang magdala ng kutsilyo sa paaralan. Hindi ba katawa-tawa yon? Hindi dapat payagan ng mga bata magdala ng kutsilyo. Dahil sa relihiyosong dahilan, matapos masaksak ang isang binatilyo sa hilagang kanluran ng Sydney, nahaharap sa mabigat na kaso ang isang 14 na taong gulang na lalaki matapos akusahan ng pulisya na sinaksak niya ang isang 16 na taong gulang na lalaki gamit ang isang relihiyosong kutsilyo, kirpan, sa Glenwood High School noong ika-6 ng Mayo. Nangyari na ito at mangyayari ulit. Kaya dumarami ang panawagang ipagbawal ang kirpan. Walang bata ang dapat payagang magdala nito. Sinasabi nila, mas malamang pang tamaan ng kidlat kaysa masaksak ng Sikh na may kirpan. Hindi yan ang punto namin. Yun ang usapan. Kaya kami ng mga Patriots at iba pa, kasama ako, ay nagsasabing walang espesyal na exemption. Ibig sabihin kasi nito, may hindi pantay na hustisya. Yan ang punto namin. Sa kasamaang palad, mas pinili ng komunidad ng Sikh na magprotesta kaysa tugunan ng mga kahilingang ito. Kaya ang ginawa ng mga pulis na posas ang biktima bago siya namatay ay hindi nakatulong at nagbigay pa ng pagkakataon sa marami na batikusin ng pulisya. Pero nagpasimula rin ito nang hindi kailangang galit sa pagitan ng mga komunidad. Ano ba? Ano ba? Hindi itong oras para magpakabiktima. Tapos na ang paglilitis. Nililinaw naming ang batas ay nagbibigay lang ng depensa sa mga Sikh na ganap na nagsasagawa ng kanilang relihiyon na nagsusuot ng kirpan dahil sa relihiyon. Babaguhin namin ang batas. Mangyayari yan kahit ayaw mo. Kung magprotesta ka, kitang-kitang pagkampi mo sa grupo mo at hinihiling mo ng espesyal na pribilehiyo. Pero may masamang balita ako sa'yo. Ang mundong papasukan natin ay hindi natatanggap ng mga ideyang ganyan. Hindi yan rasista. Hindi yan makitid ang isip. May isa pa akong interesanting pananaw para sa'yo. Kung ang kirpan o matalim na bagay ay ginamit sa dahas, hindi na ito sakop ng depensa sa batas at itinuturing na nakapananakit na sandata. Naiintindihan namin na sa kasong ito, ang sandatang maaring ginamit ay hindi ang karaniwang kirpan na isinusuot ng mga debutong Sikh. Mahalaga ang pagkakaibang ito at maaring hindi ito naipaliwanag o naintindihan ng mga tinanong. Nag-iisang insidente lang ito. Ang komunidad ng Sikh ay nakatuon sa pagpapalaganap ng mas malalim na pag-unawa at pagtitiyak na may matutunang aral.
Ang mga debotong Sikh na nagsusuot ng kirpan ay dapat patuloy na kilalanin ang seryosong responsibilidad. Bla bla bla. Tinitiyak namin na mauunawaan ng sinumang nagtatagli ng sandata na may layuning gamitin ito upang magdulot ng labag sa batas na karahasan ay may maksimum na parusang hanggang 7 taon kasunod ng kamakailang krimen. Bla bla bla. Sige, ganyan sila tumugon. Dapat sana ay maikling liham lang, ito no humihingi ng paumanhin. Dahil kung humihiling ka ng pribilehiyo para sa komunidad mo, dapat sagutin nyo rin bilang komunidad ang bunga ng pag-abuso rito. Huwag sabihing individual lang ito. Kapag may ginawa ang isa, sinasabi ninyong gawalan niya. Pero gusto niyo ng pribilehiyo para sa buong komunidad. Paano namin malalaman? Nangyari na rin ito dati sa Australia. Hindi ito kasing dalas ng mga Muslim na sumisigaw ng Allah Akbar halos tuwing ikalawang linggo. Pero simple lang ang punto. Walang espesyal na pribilehiyo para sa kahit sino. Maganda ang punto ni Khalid. Kung exempted ang mga Sikh sa pagdadala ng kutsilyo, dapat exempted din ang mga lalaking nagtatransition papuntang babae na makapasok sa mga espasyong para lang sa babae at mga palarong pambabae. Sundan mo lang ako. Kung bibigyan ng exemption ng mga Sikh na magdala ng kutsilyo, dapat bigyan din ng exemption ng mga Muslim na magsagawa ng poligamya o bigamya. Kung bibigyan ng exemption ng mga Sikh na magdala ng kutsilyo, dapat bigyan din ng exemption ng mga Hudyo na magpatakbo ng mga paaralan na halos walang secular na edukasyon at puro tungkol lang sa Judaismo ang ituturo sa mga bata. Oo, hindi dapat ganoon. Hindi dapat ganoon. Nakikita mo yon? Paano mo nabuo ang iba't ibang antas na ito? Alam ko may mga paaralang Hudyo at Islamiko na ganoon ang ginagawa. Sa Melbourne may isa sa Epping. Nakakatakot. May pamilyang Pakistani mula Pakistan na nagsabing gusto nilang ipasok ang mga anak nila sa paaralang Islamiko dahil nag-aalala sila. Sabi ko, bakit lumipat pa kayo sa kanluran? Kung takot kayong makuha ng mga anak ninyong edukasyon gaya ng normal na Aussie. Pumunta naman sila sa paaralan sa Epping. Pero umalis din agad. Diyos ko, parang Taliban sila. Ayaw naming pumasok doon ang mga anak namin, kaya sa normal na paaralang Aussie sila nag-aaral. Kung may exemption ng mga Sikh na magdala ng kutsilyo, dapat meron din ang ilang atheist. Humingi ng exemption sa paggamit ng psychedelics dahil sa kanilang paniniwalang pilosopikal. Sa palagay ko, posible na ito ngayon. Kaya, nawawalan ng sasay ang mga batas na para raw sa lahat. Hinahayaan natin ang bawat komunidad pumili ng gusto nila. Pero dati lang yon, gumana nung hiwa-hiwalay pa ang mga tao. Pwede kang bahagyang magkaroon ng kirpan sa maliit mong isla ng Sikh. Pero kailangan mo itong ibahagi sa amin. Kaya hindi namin papayagan, tingnan mo. Itong Sikh ay may 800 at 30,000 views. Pero 300 likes lang. Galit na galit pa siya at nag-delete ng isa pa. Sabi niya, hindi na pag-uusapan ang pagdadala ng kirpan ng mga binyagang Sikh. Hindi ito isusuko. Kaya sabi ko, bumalik ka na lang. Uuwi ka rin naman. Tapos na ang panahon ng mga espesyal na pribilehiyo at hindi na ito mauulit. Sabi ni Robert Janwick, pasensya na, hindi sapat ito. Gusto naming makita ang body-worn footage. Nagpaliwanag ng mga pulis. Humingi sila ng paumanhin sa pagturing nila sa biktima ng saksak na racist habang naghihingalo ito. Ayon sa ulat, pinusasa ng mga pulis ang mga teenager habang dumudugo siya hanggang mamatay dahil naniwala sa maling akusasyon ng umatake. Ano nga ba ang nangyari? Sa tingin ko, umalis na sa serbisyo ang 3 babaeng pulis na rumesponde sa insidente at iniimbestigahan pa ang isang lalaking pulis. Sabi sa balita, tumawa pa siya, pero hindi pa rin nilalabas ang body cam footage. Hindi pa nila inilabas dahil alam naman nila na mabigat ang ebidensya. Kasi ngayon, alam na natin na isang batang lalaki, 18 taong gulang, binata, bata pa, namatay. Bata pa siya, bata pa talaga, namatay. Isipin mo, baliktad na ang mundo. Sino ang may gustong mangyari yon? Nalulungkot ako kapag naiisip ko na hindi niya man lang nalaman na, tingnan mo, biktima ka. Gawin natin ang lahat para matiyak ang kaligtasan mo. Kailangan niya yon at karapat-dapat siya sa ganyang kaaliwan. Pero anong nangyari? Ano ang nakuha o natanggap niya? Nakabulag na siya, nalulunod sa sarili niyang dugo, sa madaling salita. Nakahiga siyang namamatay sa sarili niyang dugo. Pero nandyan ang mga woke. Tingnan mong babaeng woke na ito. Ang mga Sikh sa West Brom, Sandwell at sa iba pang lugar ay marami nang nagawa para makatulong sa pagbuo ng ating bansa sa nakalipas na 70 taon. Kung wala pa sila sa 0.5% pasensya na, magaling sila. Malaki ang naitulong nila. Pero huwag niyong sabihin sila ang nagtayo ng bansa. Hindi totoo yon. Tulad naming mga Muslim, kami ba ang nagtayo ng bansa? Noong dekada 70, wala pa sa 0.5% ang mga Muslim sa populasyon. Sinasabi mo ang 0.5% ng populasyon ang nagpatayo ulit ng bansa? Tumigil ka. Pasensya pero hindi ako naniniwala. Kaya nga walang naniniwala dyan. Na yon sila isinasakripisyo ng reform, restore at far right.
Nakakadiri. Hindi namin papayagan ang pinakabagong pag-atake nito sa aming mga kaibigan at kapitbahay. Ano? Alam mo ba kung anong sinasabi nila? Walang espesyal na pribilehiyo. Bakit gusto ng babaeng ito ng espesyal na trato? Pare-pareho lang naman silang lahat. Itong mga woki na siraulo, pare-pareho lang silang lahat. Kaya ganito, ako si Zia Yusuf at sinasabi ko, wala akong pakialam kung anong reliyon mo. Walang sinuman maliban sa mga tagapagpatupad ng batas ang papayagang magdala ng mga nakamamatay na armas sa ilalim ng isang gobyerno ng reform. Tatanggalin ng reform ang exemption ng mga Sikh sa pagdadala ng kirpan. Wala na ang exemption. Makakaroon ng stop and search at aalisin ang mga nakamamatay na armas sa kalsada. Dagdag pa niya, may isa pang interesanting punto si Zia Yusuf. Sabi niya, kapag may Tory na nagrereklamo tungkol sa krimeng may kutsilyo, tandaan mong ang mga pamahalaang Tory ang gumawa ng Britanya kung saan may inaaresto at may hindi dahil sa pagdadala nito. Ay yung dalawa arestuhin dahil dito. Pero ang Sikh hindi dahil sa relihiyon niya. Dalawahang pagpapatupad ng batas. Ayan na. Matagal ng parte ng batas ng Britanya ang dalawang antas ng pagpapatupad ng batas. Pero habang pinag-uusapan natin ang pagbabawal sa kirpan, tingnan mo ito. Ang pumatay kay Henry Nowak ay dumating na may dalang espada. Tingnan mo siya. Dumating siya na may dalang espada. At naging agresibo. Dumating siyang may dalang espada. Hindi maganda ang dating yan, mga mahal kong Sikhs. Hindi maganda ang dating yan. At siguradong hindi ito ang tamang panahon para gamitin ang isyu ng lahi. Sinasabi ko sa inyo based sa karanasan, hindi ito magtatapos ng maganda para sa inyo. Alam mo ba ang mangyayari? Ngayon, magsasani puwersa ang mga Muslim at Sikh laban sa dulong kanan. Ayos lang naman, at wala namang may pakialam. Pakinggan natin sila. Galit ang mga tao. Tama lang naman, magagalit din ako. Walang espesyal na pribilehiyo. Kung gusto mo ng espesyal na pribilehiyo, umalis ka na lang, yumayas ka. Simple lang mga pare, di na kailangang mag-sorry. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung may Hapon na dumating at sabihin kultura nila ang magdala ng samurai sword, pasensya na. Mahal kong Japan, pero gawin mo yan sa Japan. May isa pang nag-viral na tweet mula sa isang Sikh, pero binura na niya. Parang nagreklamo siya tungkol sa rasismo. Kaya sabi ko, ito ang dahilan kung bakit dumarami ang panawagan para sa malawakang deportasyon. Mga mahal kong Sikh, huwag ninyong gayahin ang ginawa ng mga Muslim. Kung hindi, lalaki rin ang panawagan para sa malawakang deportasyon ninyo. Pero lahat naman, lahat ay likas na kampi sa sariling grupo. Sa palagay ko, imposibleng hilingin sa mga tao na labanan ng agos o ang sarili nilang tribo. Hindi nila ito kaya. Hindi ko magagawa yun kung hindi ako dating Muslim. Sa tingin ko, hindi ko kayang gawin yun. Baka, ewan ko. Ayoko magyabang o sabihing espesyal ako. Siguro, pero hindi ko iniisip na espesyal ako. Kahit patuloy kong sinuportahan ang cricket team ng Pakistan hanggang 2021. Kahit kinakampihan ko ang Australia at hindi na makabalik sa Pakistan dahil sa mga pahayag ko tungkol sa Islam, suportado ko pa rin ang cricket team ng Pakistan. Napasabi ako, ano ba to? Lalo na nung 2021 na may nangyari at nagtawanan sila. Pinagtatawanan ng mga Pakistani ang Australia at England dahil di sila pumunta sa Pakistan sa isyu ng seguridad. Sabi ko, bro, kalma lang. Kayo ay mga third world na butas ng impyerno. Gusto niyo ang mga Australian cricketer at mga British English cricketer na isugal ang buhay nila para lang maramdaman yung ligtas kayo. Hindi kayo ligtas. Tinutukso nila ang mga Australian at English na manlalaro ng cricket. Sabi ko, alam mo, wala akong kahit anong pagkakapareho sa kanila. Wala akong pagkakapareho. Wala akong kahit anong pagkakapareho sa kanila. Sige, good luck. Gawin niyo ang gusto niyo. Pero wala akong anumang pagkakapareho sa inyo. Hindi ko kayo gusto. Kailangan mangyari yon para tuluyan kong mahiwalay ang sarili ko. Pero sa tingin mo ba yung mga taong nagsusuot ng mga tradisyonal na damit at pinipilit isuot ang mga relihiyosong kasuotan nila at kung ano-ano pa, sa tingin mo magbabago sila? Hindi sila magbabago. Hindi sila magbabago. Kung tutuusin ito isasabihin mo, oy mga pare, kailangan nating maging makatuwiran. Mararamdaman nilang inaatake sila at ganyan din ang magiging sagot nila. Ipakikita ko sa iyo ang tweet ni Narinder Kaur, isang nakakainis na tagapag-udyok ng isyu ng lahi. Pero may maganda siyang punto bilang British patriot. Sabi niya, hindi dapat ipagbawal ang kirpan dahil lang sa isang Sikh na nagabuso, kundi dahil hindi dapat may espesyal na exemption o dalawang klase ng patakaran. Yun ang punto. Marami sa mga Sikh ang nagsasabing
Isa lang yan sa milyon. Mas malaki pa ang tsansang tamaan ka ng kidlat kaysa masaksak ng Sikh gamit ang kirpan. Tingnan mo, ipinapakalat ito ni Narendra Kaur sa mga Sikh na matagal lang sumusuporta sa mga umaatake sa Muslim dahil akala nila hindi sila ang susunod na tatargetin. Sinasabi nila, hindi raw nila kami kinamumuhian. Okay lang daw ang mga Muslim Sikh Brigade. Pero ngayon nyo lang natutunan ang matagal lang sinasabi ng mga Muslim. Tingnan mo, siya ay tagapag-udyok ng isyu ng lahi syempre. Isa pa, babaeng Sikh siya. Hindi talaga kayo tinanggap. Ginagamit lang kayo bilang mga tanga para pagtakpan ang kanilang rasismo. Isang trahedya at nakakatakot na insidente lang at nahulog na ang maskara. Ang tanging proteksyon ng mga minorja ay ang isa't isa. Kaya panig ng minorya. Sa tingin ko, magkakaroon ng alyansa sa kaliwa, Muslim at Sikh, na maling hakbang at hindi magwawagi. Ang proteksyon ng minorya ay sila-sila lang. Ang humiling sa'yo na siraan ng ibang minorya ay hindi mo tunay na kaibigan. Nauubos ang mga token at isa lang siyang token. Ito ang sagot ko. Napakabubong opinyon mula sa isang napakabubong tao na bayarang nabubuyo ng lahi. Pinapatunayan nito na kahit sino ka pa, kayumanggi, ipim, asyano o taga-kanluran, kung gusto mo ng espesyal na pribilehyo, tapos na ang panahong yon. Isa talaga ito sa mga layunin noon. Hindi pwedeng pumunta ang isang Amerikano sa Australia at sabihing sa Amerika, pinapayagan kaming magdala at magtago ng baril o kung ano man ang tawag mo doon. Medyo gusto ko na rin yung ngayon dahil iba na ang mundo natin. Pero hindi mo pwedeng gawin yon dito. Hindi namin ibibigay ang espesyal na pribilehiyong iyon sa isang Amerikano. Bakit namin ibibigay ang espesyal na pribilehiyong iyon sa isang Amerikano sa Britanya o Australia? Bakit? Iyan ang kanyang karapatang konstitusyonal. Sino ang magtatakda na mas mataas ang karapatang panrelihiyon kaysa konstitusyonal? Simple lang ang argumento. Pasensya na. Kung gusto mo magdala at magtago ng baril, sa Amerika ka pumunta. Dito, lipunang walang baril tayo. Sasabihin natin yan sa isang Amerikano. Huwag naman sana. Hindi natin dapat sabihin yan sa isang kayumangging tao na may banyagang obligasyong panreliyon. Pasensya na mga Sikh. Huwag ninyo intindihin ng mali. Pero sa tingin ko, gagawin nyo. Dahil lahat tayo ay kumakampi sa sariling grupo. Kumakampi ang lahat sa sariling grupo sa pagtatanggol ng kanilang pamumuhay, kultura, relihiyon at pinapahalagahan na lalong nagpapalakas sa kilusang makabayan. Kung ayaw mo, umalis ka. Walang espesyal na pribilehiyo. Sobrang nakakabaliw isipin pa lang. Pinapapayagan kang magdala ng nakamamatay na sandata dahil bahagi ito ng iyong relihiyon. Pwede akong gumawa ng bagong relihiyon na kailangan may rocket launcher ako sa trunk ng kotse ko na palagi kong dala. Ano ba yan? Malinaw na hindi yan tatanggapin. Pero paano kung tanggapin na? Ganito kasi ang R na yan. Ayokong ulit-ulitin ang salitang yon pero... Kaya mga Sikh, huwag niyong bigyan ng maling kahulugan ng sinabi ko. Pero pakiramdam ko gagawin niyo at hindi maganda ang kalalabasan. Dapat tapusin na ang mga espesyal na pribilehyo, kahit sino pa ang nakikinabang dito.